lahat ha. Araw ng Biyernes ngayon at maya-maya lamang, siguro mga 3 oras from now or 4 na oras, ay magkakaroon na naman ng briefing si Inday Sara sa kanyang pagbalita kay Tatay Digong. Pero bago tayo mag-briefing kasama si Inday Sara, pag-usapan mo muna natin itong kapalpakan na naman na nangyari. Si Marcos Jr. na walang ginawa kundi sumipsip sa mga Amerikano, hayun, pinatawan tayo ng mas mataas pang taripa kesa dun sa nauna ng inanunsyo na 17% tariff. Ngayon, inanunsyo na tayo ay papatawan ng 20% taripa. Napakalaki po niyan. Ha? Sa 10 piso na i-export natin, sisingilin tayo ng 2 pisong taripa. So ang halaga ng ating i-export sa Amerika ngayon, imbes na 10 pesos, magiging 12 pesos na. At syempre, sino ba magbabayad niyang karagdagang 20% na yan kung hindi ang mga mamimili. Ang problema kasi, yung ating mga export sa Amerika, marami tayong kalaban. Ang number 1 kalaban natin ay Vietnam. Ang Vietnam, na alam nyo naman ang kasaysayan ng Vietnam, kalaban ng Amerika dahil sa Vietnam War, hindi po pinatawan ng 20% na taripa. Ang problema, halos lahat ng mga ine-export ng Vietnam, kapareho din ang ine-export natin. At ang nangungunang export nga natin sa Amerika ay electronics, machinery, coconut oil. Parehong-pareho tayo na-export. So kung ikaw ngayon ang Amerikano na mamimili o kaya importer, kung kaparehong produkto, mas mahal ng 2 piso ang galing sa Pilipinas, ang kakukuha sa Pilipinas o sa Vietnam, syempre ang sagot, kukuha ka sa Vietnam. Pero bago tayo magpatuloy, ganong kahalaga ba ang exports natin sa Pilipinas? Alam nyo, nagulat ako nung tinignan ko sa Philippine Statistics Authority kung anong datos. Ang datos kasi, pagdating sa mga inaangkat, ang pinakamarami nating inaangkat ay galing sa China, People's Republic of China. Ito ay, naku, trilyones, no? Parang, ewan ko ba, 3,148 million. So that means it is 3 billion, okay? US dollars ang inaangkat natin galing sa People's Republic of China. Pero pagdating naman sa ating export, abay, ang number 1 export destination natin ay Amerika. And it is 1 billion dollars, more or less, no? Ang ating ine-export sa Amerika. So, ang pinakamalaking pinag-aangkatan natin, China, 3 billion. Ang ating ine-export ay 1 billion papunta ng Amerika. Now, gano'ng kaimportante yung 1 billion na export natin sa Amerika? Well, medyo importante po yan, ha? Dahil ito po ang datos. Kaya po ako nagbabasa dahil ayaw kong magkamali. No? Baka mamaya ma-fact check na naman tayo. Okay. Now, ang ating exports ay 1.6 to 1.9 billion. Hindi. Ito pala yung anong mangyayari. Anong posibleng mangyari dahil dito sa 20% na taripa? Unang-una, bababa po ang ating ine-export. By how much? 1.6 to 1.9 billion potential losses. Electronics and agriculture ang pinakamatinding tatamaan. Yung growth impact, yung epekto sa ating GDP, ay nako, mababawas po ang 0.5. So instead of 6%, magiging 5.5 na lang ang ating GDP growth dahil nga dun sa 20% na taripa. Tapos, syempre magkakaroon ng less attractiveness ang ating exports at syempre lalong hihina ang peso. So ngayon, ang projection nila dahil nga po dito sa mas mababang export natin sa Amerika, hihina ang peso to around 60. At dahil ang peso ay magiging around 60, mamahal lahat yung ating mga inaangkat na mga kalakal. No? Halos lahat naman inaangkat natin from langis to pagkain. No? So, ibig sabihin, malaking dagok po sa atin itong ginawa ng Amerika. At ang nakapagtataka, bakit ginawa ito ng Amerika? Wala naman silang sinasabi. Kundi kita mo nga, yung last July 4 celebration ng US Embassy, ang tawag nila sa Pilipinas ay kamag-anak, hindi lang kaibigan. Ito bang ginagawa mo sa kamag-anak mo? Pinahihirapan mo ng mas maraming taripa na 20%. Kailan ba tayo mamumulat sa katotohanan na wala talagang tunay na kaibigan ng Amerika kung hindi ang kanyang sarili? At hindi ko naman sila sinisisi kasi lahat ng mga bansa, syempre, ang kanilang panlabas na relasyon, ang nagdidikta dyan kung ano yung pang-nasyonal na interest nila. Ang iniisip ngayon ni
Trump ay kinakailangan protektahan ang mga nagpo-produce sa Amerika, kaya dapat gawing mas mahal yung mga inaangkat na mga bagay-bagay para sa ganun, mas bumili ng Made in America. Now, marami siyempre nagsasabi na hindi epektibo itong ganitong strategiya ni Trump. Pero siyang magbabayad niya, no, dahil siya naman ang gumawa nito. Bakit? Well, kasi nga, ang mangyari kapag nag-apataw siya ng taripa, hindi lang naman sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa, mas mamahal yung mga bilihin para sa mga Amerikano. Pag naging mas mahal ang bilihin sa mga Amerikano, tataas ang inflation nila. Pag tataas ang inflation nila, nawawala rin ang balon ng dolyar, no? At mas kakaunti ang mabibili ng mga Amerikano dun sa kanilang mga kita. Ang tanong, itong mga taripa bang ito ba'y dahilan para ang mga producers ay bumalik sa Amerika at doon na mag-produce ng mga kalakal? Siyempre, hindi pa natin sigurado yan dahil ang termino ng American president is 4 na taon lang. No? So kung ikaw ay nag-invest na ng bilyones abroad, bakit ka naman muling aalis sa overseas factory mo at babalik sa Amerika? Alam mo namang 4 na taon lang naman yan si Trump, no? At hindi magtatagal. Pero, ayan po malinaw po, ang mawawala sa ating kita, 1.6 to 1.9 billion dollars. No? Ang tanong ko nga is, ito ba talaga ang gawain ng tunay na kaibigan? Sa tingin ko, hindi po. Of course, pinatawan niya ng maraming mga mas mataas na taripa ang iba't ibang bansa sa daigdig, pero gaya na aking sinabi, meron ding favoritism dahil ang Vietnam, hindi naman masyado nadali. No? At ang tanong nga natin is, ano kaya naging konsiderasyon ni Trump para itaas pa yung 17% na pinataw na niya sa ating mga kalakal? Ang nakakatawa, nung unang pinatawan tayo ng 17%, abay, binaliwala ito ni Junior. No? Sabi niya, walang epekto to. Pero ngayon, tingin ko, naging mas malinaw na mas mataas na 20% ay talagang malaking dagok sa atin, dahilan kung bakit yung Frederick Go, yung ating Special Advisor to the President on Economic Affairs, ay nagsabi na nakakabahala talaga itong mga pangyayaring ito. Sa akin, mas nakakabahala sa gawain ng Amerika ay binabaliwala niya yung kasunduan sa buong daigdig sa ilalim ng World Trade Organization na talagang para nga maengganyo ang paglago ng mga ekonomiya, lalong-lalo na ng mga bansang nagde-develop gaya ng Pilipinas, dapat tanggalin ang taripa bilang barriers to trade. Ang philosophy kasi ng mga WTO, mas malakas na kalakalan, mas malakas ang mga negosyo sa iba't ibang mga bansa, mas mataas na kabuhayan para sa lahat. Now, ang buong sistema ng WTO ay nakasalalay doon sa tinatawag na Most Favored Nation Clause, na kung meron kang isang taripa na ipapataw sa produkto na galing sa isang bansa, dapat ibigay mo yan sa lahat ng mga bansa. Ang nangyayari ngayon dito sa Amerika, nawawala na yung Most Favored Country Clause, nagkakaroon na ng unilateral tariffs na ini-impose ang Amerika depende sa bansa. Yan po ay paglabag na talaga doon sa obligasyon natin sa World Trade Organization. No? At kapag nagpatuloy ang Amerika niyan, all it takes is one country para idemanda ang Amerika at kapag hindi sumunod ng Amerika doon sa regime ng World Trade Organization na dapat sundin yung Most Favored Country Clause na kung ang binibigay mong pinakamababang taripa, meron kang binigay sa isang bansa, dapat ibigay mo yan sa buong daigdig. At kapag nagpatuloy sila na iba-iba yung mga taripa para sa mga produkto na inaangkat sa iba't ibang bansa, pwede talaga magkaroon ng retaliatory action ang WTO. Ano ibig sabihin yon? Abay, pwede siyang gantihan hindi lang ng isang bansa, kundi ng buong mundo. So ang resulta dyan, maa-isolate ang Amerika kapag siya nagpatuloy na baliwalain yung prinsipyo ng WTO na dapat talagang unti-unting tanggalin na ang mga taripa bilang balakid sa kalakalan. At pangalawa, kapag binaliwala yung tinatawag na nating MFN o Most Favored Nation Clause at nagkakaroon talaga ng singling out. Kumbaga, wala kaming pakialam. Balik tayo sa dating patakaran na depende kung sino ka, ganyang taripa ang iyong babayaran. Hindi nga dapat ganun dahil kinakailangan magkaroon ng uniformity kasi pag may uniformity, merong predictability. At kung kayo naman ay nasa nagninegosyo, nasa larangan ng kalakalan, importante yan na nagkakaroon ka ng predictability. Kasi kung walang predictability, walang stability, walang mamumuhunan. Now, ang mas nakakatakot dito, yung strategiya kasi ng Amerika na gusto muna niyang magkaroon ng import substitution. No? Ano ibig sabihin nun? Import substitution kasi imbis na mag-angkat, gusto nila sila mismo ang gagawa sa Amerika. Ito isang dahilan para
hindi lang humina ang ekonomiya ng buong daigdig, kung hindi, pwede rin magkaroon ng kainitan sa panig ng mga bansa. At yan naman ang nangyari nung pangalawang pandaigdigang digmaan. Opo, yung pangalawang pandaigdigang digmaan, isa sa dahilan kung bakit pumutok yan, dahil yung mga bansa ay talagang nagkaroon ng import substitution policy. Talagang sabi nila, kami na ang magpo-produce ng mga goods na kinakailangan namin. At ang problema diyan kapag ikaw ang gusto mag-produce ng goods, wala ka namang mga raw materials, no, para gawin yung mga produktong kinakailangan mo. So ano mangyayari? Nagkakaroon ngayon ng agawan para dun sa mga rare raw materials na kinakailangan para ikaw mismo mag-produce. At ngayon dahilan kung bakit marami nagsasabi na pumutok ang giyera nung pangalawang pandaigdigang digmaan kasi nga pinahirap nila ang Germany matapos ang World War I. Ang Germany naman naging inward-looking, nagkaroon ng import substitution policy, nagtangka na gawin ang lahat, yung i-produce ang lahat ng kanilang pangangailangan. Wala silang mga raw materials, so kinakailangan gumamit ng dahas para makuha yung mga raw materials sa iba't ibang parte ng daigdig. So marami nag-aalala na baka maulit yan. Dahil ang Amerika naman ay walang mga rare earth minerals na kinakailangan para sa mga produkto na mga produkto nais na nilang gawin sa Amerika, baka mapilitan ng Amerika na gamitin ang dahas para kunin yung mga rare earth metals na yan na nais na nga niyang gawin sa Ukraine. Di ba? Ang sabi niya, kapalit ng pagsusupply namin ng baril at saka mga tangke at mga eroplano sa Ukraine, kinakailangan ibigay mo sa amin ang rare earth metals mo. At ang nakakatakot pa dito, ang China at ang Russia din ay napakadaming rare earth metals na kulang naman ng Amerika. Kaya baka mamaya, pumutok na naman ang gulo dahil sa kagustuhan ng Amerika na sila nang mag-produce ng lahat ng produkto na kanilang kinakailangan, pero wala silang ng mga rare earth metals, baka gumamit na naman ng dahas para makuha yan. At nakikita naman natin na yung paglusob nila sa Iraq, naalala niyo yung operation na laban sa Iraq, na pinagbintangan nilang may weapons of mass destruction, wala naman pala talaga. Ang nais lang talaga nila ay langis para makontrol yung langis ng Iraq at ngayon nakokontrol na nila. At itong girian sa Iran, yan din ang konsiderasyon siyempre ng mga Amerikano para makuha langis. Kaya hindi ako nagtataka na talagang sinusubukan na ng Amerika tignan kung ano ang kakayahan ng Iran na depensa ng sarili niya at ano magiging reaksyon ng mga ibang bansa sa gitnang silangan kung talagang magkakaputukan ng interes ng mga Amerikano ay yung langis ng Iran. Pero mas importante rin yung rare earth metals. Kasi nga itong mga rare earth metals na ito, kasama na dyan ang nickel, ay kinakailangan sa next phase ng Industrial Revolution, which is the electronic stage. Electronic age. Hindi lang naman e-vehicles ang ating dinedevelop, kung hindi talaga yung paggamit ng baterya para sa enerhiya. At kinakailangan niyang nickel at iba't iba pang mga rare earth metals para naman maisulong itong industriya ng hindi lang ng electronic vehicles, kundi ng mga electronic, yung mga electronic source of energy rin. No? So, abangan natin na sana wag maulit ang kasaysayan, pero meron nga tayong kasabihan, yung mga nagbubulag-bulagan sa nakaraan ay hindi makakarating sa kanilang sa pupuntahan. Pero ako babalikan ko ang sitwasyon para sa Pilipinas. Malaking dagok ito. Mantakin mo, yung ating GDP growth ay bababa ng 0.5% dahil lamang dito sa 20% tariff. Bagamat itong export naman natin sa Amerika ay umaabot lamang ng mga 16% ng total exports natin. So actually, hindi naman masama ang ating pag-export. No? At nakikita nga natin na parang meron tayong, hindi ako sigurado rito, wala pa ako nakikitang datos, pero kung tama yung mga nakikita ko, parang mas marami talaga tayo na-export sa Amerika kaysa naangkat ngayon sa Amerika. Kasi hindi naman tayo mahilig sa American cars talaga at saka talagang siguro mga big art items na binibili natin sa Amerika yung Boeing, no? Pero alam naman natin na ang Cebu Pacific at Atpal parang mas kumikiling sila ngayon sa Airbus dahil nga doon sa mga aksidenteng nangyayari sa Boeing. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit hindi masyadong malaki ang ating mga inaangkat galing sa Amerika. Yan din kasi ang estado ng ekonomiya ng Amerika. Mahina rin ang estado ng ekonomiya ng Amerika. Kaya naman, hindi masyado attractive yung mga produktong Amerikano. Pero pagdating kay Marcos Jr., kaya na naman. Anong nangyari? Sunod-sunuran kay Uncle Sam. Binatukan naman ng mas mataas na taripa. Ang pampalubag loob, pinapangako ngayon na baka magkaroon ng meeting si Junior at si Donald Trump. Pero ilang buwan nang nakalipas bago pa
makakuha ng meeting si Marcos Jr. Isang pahiwatig na hindi tayo masyadong importanteng kaalyado ng Amerika dahil ang dami-dami nang naipulong na nakipagpulong kay President Trump at ewan ko ba, parang 200 days na ata o magti 300 days na rin. No? Teka ha, kasi nandun ako dun sa isang bansa na pinag-stayan namin nang nagkaroon ng first 100 days in office ata si Trump. No? So I would say papunta na siya sa second 200 days niya. No? Although ang kanyang panunumpa ay June 30. Wait, teka ha. June 30 siya, January 30 siya nagsimula ng kanyang termino. No? So January, February, March, April. 100 days na nga, no? June, July, August. Yan. Sa August, magto-200 days na. So, ewan ko ba kung anong estado ng Pilipinas na ang pagmi-meeting natin sa bagong American president nasa more or less 200th day in office, no? Kulang na lang 100 more days. Nakalipas ang isang taon na hindi tayo binigyan ng atensyon ng Amerika, no? Hindi naman po ako nagtataka diyan kasi alam niyo naman kung na talagang ang matalik na kaibigan ni Trump ay si Tatay Digong. At alam niyo naman na isa sa pinakabubuisitan ni Tatay Trump, tawagin na natin siya, o Daddy Trump na lang kasi Tatay Digong ni Daddy Trump ay ang ICC na alam naman natin kung anong ginawa ni Marcos Jr. No? Isinurrender yung kaibigan ni Daddy Trump na si Tatay Digong sa ICC. Ganong sinasabi nga ni Daddy Trump na dapat wala nang makipagtulungan dyan sa ICC na yan. So nagtataka ba kayo kung bakit hindi binibigyan ng importansya ang pagmi-meeting ni Daddy Trump kay Junior? Kasi wala talagang ties that bind them. Abay, si Daddy Trump hindi naman niya tinatago yung paghanga niya kay Tatay Digong, lalong-lalo na doon sa war on drugs. At ang gusto niyang mangyari, lalo na dahil sa fentanyl, magkakaroon ng sariling war on drugs din si Daddy Trump sa Amerika na ipinapattern sa war on drugs ni Tatay Digong. O, diba? Yan talaga ang pruweba na sila ay may tunay na pagkakaibigan. Alam niyo, meron ditong nagbabash, no? Yung mga bashers, hindi naman kayo kailangan makinig sa akin. Huwag na kayo makinig sa akin. Halata naman, bayaran lang kayo, kaya kayo nakikinig sa akin. No? Wala naman pong sapilitan ng mga nakikinig rito. Pero bakit ka naman makikinig sa akin kung wala ka namang gagawin kundi i-bash ka ako ng i-bash? Ang dahilan lang po dyan dahil kayo bayaran. Sige lang po, dahil ako naman po ay natutuwa na binibigyan ko kayo ng hanap buhay dahil kung wala ako, wala kayong mababash, di ba? So, you don't bother me at all. Wala po akong pakialam sa inyo at kayo naman po ay welcome at any time na mag-bash din sa akin kung gusto ninyo. No? Pero balik po tayo kay Junior. Junior, hello! Mukhang hindi naging matagumpay yung pagsipsip kay Uncle Sam para makakuha ng mas magandang o mas beneficial na treatment galing sa Amerika. Isipin mo hanggang gusto mo na tayong best friend ng Amerika. Pero ang katotohanan, hindi tayo pinapansin at wala silang pakialam kung ang kanilang taripang pinapataw sa atin ay dahilan para magkaroon tayo ng mas mahinang ekonomiya na ang ibig sabihin ay mas kakaunting pagkain sa hapagkainan. Anong solusyon natin dito? Well, ang solusyon natin, kinakailangan humanap tayo ng mga bagong merkado para sa ating mga produkto. Siguro naman, ang mga 1 billion or so dollars na ating ine-export at yung ating perceived na lugi na 1.6 to 1.9 billion, kapag tataasan natin ang pag-export sa bansang China, mababawi natin yan. No? Tsaka siguro panahon na para explore na rin natin na wag na tayo sumunod dyan sa sanction sa Amerika. Kasi ako alam ko na ang Russia talaga gusto rin mag-angkat ng coconut oil sa atin. Hindi lang sila makaangkat dahil nga merong sanctions sa pinagbabawal to deal with China, with Russia. No? Pero ngayong coconut oil din ay isa sa pangunahing export natin at tinaasan ng taripa at alam naman natin ang dami nating kalaban dyan sa coconut oil na yan at ang bansang Vietnam ay hindi naman pinatawan ng 20% taripa, baka ang mga mamimili ng Amerika ay bibili na ngayon sa Vietnam, di sige, magbenta tayo sa Russia. So ang solusyon dito sa ginawa ng Amerika, maghanap ng bagong merkado. Ang problema dahil ating panlabas na relasyon ay dinidikta ng pagiging sunod-sunuran sa Amerika, yung mga alternatibong merkado gaya ng China at ng Russia, hindi natin nakukonsidera. Although in fairness, dahil nga ang China ngayon ang pinakamalaking
pinag-aangkatan naman natin, siguro nga, tayo mag-explore na mag-export tayo na mas marami sa China nang sa gano'n, hindi naman tayo masyado dehado pagdating dun sa ating tinatawag na balance of trade, no? Yung balance of trade, kung mas marami kang inaangkat kaysa sa ine-export dun sa bansang yon. At tingin ko, negatibo nga ang ating balance of trade sa China kasi mas marami tayong inaangkat sa China kaysa ating ine-export sa China. So yan po isang solusyon, no? Maghanap ng bagong merkado at isa pang solusyon is hindi na tayong maliit na merkado eh. Tayo ay 100 million people na, no? Kaya na rin tayo nating mag-import substitution. Ang Amerika is 300 million people, times 3 lang sila sa atin, pero napakalaki ng teritoryo nila. Tayo at 100 million people, pag tayo nagkaroon ng import substitution policy, abay, kaya rin nating mabuhay siguro, no? Dahil meron naman tayong malaking merkado na. Pero siyempre, ang paningin ng mga ekonomista, mas mabuti na tayo ay mag-produce ng mga produkto na mayroon tayong comparative advantage. Sa ganon, masulit natin yung ating kita sa mga bagay-bagay nating ine-exports.